Ex-President Rodrigo Duterte ngayon ay nasa bingit ng matinding kaso sa International Criminal Court, ICC. Kung mapatunayang nagkasala sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa madugong war on drugs, maaari siyang makulong ng habambuhay. Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa marami. Posible ba ang parusang death penalty para kay Duterte? Yan ang ating aalamin. Sa isang press briefing, sinabi ni Claire Castro, tagapagsalita ng gobyerno, na depende pa rin ang magiging hatol sa mga depensang ihahain ng kampo ni Duterte. Hindi pa ito tapos. Maraming legal na hakbang pa ang maaring gawin, aniya. Gayunpaman, hindi may kakaila na mabigat ang mga ebidensya laban kay Duterte. Ayon sa mga ulat, nasa 6,000 ang napatay base sa tala ng Philippine National Police, PNP, ngunit may ibang grupo na nagsasabing umabot ito sa 30,000. Samantala, sinubukan namang linawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pag-aresto kay Duterte ay hindi dahil sa ICC, kundi isang kahilingan mula sa Interpol. Ngunit kahit anong paliwanag pa ang gawin, hati ang opinyon ng mga Pilipino. May mga sumusuporta kay Duterte na tinawag itong isang iligal na hakbang, habang ang iba naman ay natuwa sa pag-usad ng kaso. Sa gitna ng lumalalang legal na laban ni Rodrigo Duterte, isang petisyon ang isinampa noong Marso 11, 2025, alas 4 ng hapon sa Korte Suprema. Si Duterte at dating PNP chief na ngayon Senador Ronald De La Rosa ay humiling ng Temporary Restraining Order, TRO, laban sa Executive Secretary Lucas Bersamin at iba pang opisyal. Agad itong inatasang iproseso ng Chief Justice at inupload sa website ng Supreme Court. Ngunit sa kabila ng isang matinding 74 na pahina na argumento, bigo ang petitioners na patunayan ang agarang pangangailangan para sa TRO. Bagamat walang TRO, inatasan ng SC ang mga respondent na sagutin ang petisyon sa loob ng 10 araw. Samantala, noong Marso 12, dalawang magkahiwalay na petisyon para sa writ of habeas corpus ang inihain naman ni Sebastian at Veronica Duterte na humihiling sa SC na obligahin ang gobyerno na ipresenta ang katawan ni Duterte at ipaliwanag ang legalidad ng kanyang pagkakakulong. Sa kabila ng lahat na ito, ang pag-aresto kay Duterte ay sinasabing nagpadala ng matinding mensahe na kahit ang makapangyarihang leader ay maaaring papanagutin sa kanilang mga ginawa, na posibleng magpatigil sa iba pang pag-abuso sa kapangyarihan. Gayon din, muling binuhay nito ang mainit na usapan tungkol sa papel ng ICC kontra sa soberanya ng mga bansa, isang isyong madalas ipaglaban ng mga non-member states gaya ng US, Russia at China. Ang korte ay umaasa sa 128 miyembro nito para sa pondo at pagpapatupad ng mga kautusan. Kaya naman ang pagdating ni Duterte sa Hague ay isang tagumpay para sa ICC matapos ang tila hindi napapatupad ng mga warrant laban kay Vladimir Putin ng Russia at Benjamin Netanyahu ng Israel. Sa polarized na mundo ng politika, ang kaso ni Duterte ay isang pagsubok sa kakayahan ng ICC na manatiling epektibo. Mismong si ICC Prosecutor Karim Khan na pinatawan ng sanksyon ni Donald Trump dahil sa paglabas ng warrant laban kay Netanyahu ang nagsabing hindi kasing hina ng inaakala nila ang international law. Mga pinaka-controversial na hatol ng ICC, bagamat maraming umaasa na makakamit ang hustisya sa kaso ni Duterte, hindi rin perpekto ang ICC. Narito ang ilan sa mga pinakamalalaking kontrobersyal na hatol nila. Una, Jean-Pierre Bemba, 2008, dating vice-presidente ng Democratic Republic of the Congo na unang hinatulan ng 18 taong pagkakakulong dahil sa mga war crimes. Ngunit noong 2018, pinawalang sala siya sa apela na ikinadismaya ng maraming biktima. Ikalawa, Laurent Gbagbo, 2019, dating Pangulo ng Ivory Coast na inakusahan ng Crimes Against Humanity dahil sa mga patayang naganap matapos ang halalan noong 2010. Sa kabila ng matitinding ebidensya, pinawalang sala siya ng ICC na nagdulot ng pag-question sa kredibilidad ng hukuman. Ikatlo, Omar al-Bashir, 2009, dating Pangulo ng Sudan na kinasuhan ng genocide laban sa mga mamamayan ng Darfur. Hanggang na ngayon, hindi pa rin siya naipapasa sa ICC upang litisin
na nagpapakita ng kahinaan ng korte sa pagpapatupad ng hustisya. Dahil sa mga kasong ito, marami ang nagdududa kung talagang kayang magbigay ng hustisya ng ICC. Kung nagawa nilang pawalang sala ang ilang dating pinuno, posible rin kayang makalusot si Duterte. Ayon sa kampo ni Rodrigo Duterte, puspusan ang kanilang legal team sa paghahanap ng paraan upang mapalaya siya. Ayon sa kanilang argumento, walang sapat na batayan ng ICC upang panatilihin siyang nakakulong at kung may paglilitis mang magaganap, dapat itong isagawa sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Subalit may hawak na matibay na legal na batayan ang ICC para sa temporary relay, isang pribilehiyong bihirang ibigay at kadalasang may mahigpit na kondisyon. Sa kasaysayan ng ICC, tanging ang mga akusadong napatunayang hindi magtatago, hindi makikialam sa ebidensya, at hindi magpapakita ng banta sa mga saksi ang nabibigyan ng temporary release. Kung kaya't kahit anong pilit ng kampo ni Duterte, nakasalalay ang kanyang kapalaran sa hatol ng korte at higit sa lahat sa mga ebidensyang inilalatag laban sa kanya. May death penalty nga ba ang ICC? Ayon sa ICC, wala silang death penalty sa kanilang mga hatol. Ang pinakamabigat na parusa na maaring ipataw ay life imprisonment. Pero kahit walang bitay, ang posibilidad ng mahabang pagkakabilanggo ni Duterte ay isang malagim na kinabukasan para sa dating Pangulo. Lalo't maraming pamilya ang naghahangad ng hustisya para sa libu-libong namatay sa kanyang kampanya kontra droga. Sa ICC, hindi kasama sa kapangyarihan nito ang pagpatao ng parusang kamatayan. Sa ilalim ng Article 77 ng Rome Statute, maaari lang nilang parusahan ang mga napatunayang nagkasala ng matagalang pagkakabilanggo na maaaring umabot ng 30 taon o life imprisonment sa matitinding kaso. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay makakalusot si Duterte ng walang matinding kaparusahan. Kung siya ay mapatunayang nagkasala, hindi lang siya makukulong ng matagal, kundi maaari rin siyang pagbayarin ng reparations para sa mga biktima ng kanyang war on drugs. Ang ibig sabihin nito ay maaaring utusan ng ICC ang kanyang kampo na magbayad ng milyon-milyong halaga bilang kabayaran sa mga pamilyang naapektuhan. Malayo pa ang tatakbuhin ng kasong ito. Bago pa man siya maharap sa ICC, kailangang idaan muna siya sa korte sa Netherlands upang tiyakin na legal ang kanyang pag-aresto. Matagal na proseso ito at maaaring umabot ng taon bago tuluyang makapagbigay ng hatol. Ngunit kahit wala ang parusang kamatayan, ang parusa ni Duterte, kung mapatunayang nagkasala, ay isang mabigat na dagok sa kanyang pangalan at sa kanyang mga taga-suporta. Isa itong malinaw na babala sa lahat ng leader sa mundo na hindi pwedeng basta-basta patayin ang mga mamamayan ng walang pananagutan. Posible bang makulong si Duterte? Oo. Posible ba ang death penalty? Hindi. Pero sa kabila nito, ang pinakamahalagang tanong ay, magkakaroon ba ng tunay na hustisya para sa mga biktima? Ang kaso ni Duterte ay isang pagsubok hindi lang sa kanya, kundi sa buong sistema ng pandaigdigang hustisya. Sa huli, ang mga Pilipino ang huhusga kung sapat ba ang mga hakbang na ginagawa ng ICC o kung isa lang itong palabas na walang tunay na resulta. Anong kaso kaya ang nararapat para kay Duterte? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.